Dito ulit tayo sa Hornsby Hospital. 8:52 na. Hanap muna tayo ng parking. Ito yung challenge dito laging puno yung parking. Turn left onto Balmoral Street. Then take the first left onto Burdett Street. Kasi dito sa street parking, wala nga namang bayad. Kapag doon ka sa loob ng hospital, may At the bayad. next stop. Good morning! Welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. January 2 ngayon. Ang aga pa namin, 8:54 ng umaga. Nakahanap kami ng parking. Nandito tayo ulit sa Hornsby Hospital. Kasi check up ko ulit. I-meet naman namin ulit ngayon yung endocrinologist. Tapos next week, i-schedule naman namin para i-meet yung doktor. Pero sabi nung dun sa receptionist, tanong ko daw kung pwedeng i-meet ko na rin ngayon ang doktor para isang puntahan na lang. Ganun naman sila, flexible. Flexible pero ang tagal matapos ng consultation. Kung napanood nyo yung nakaraan naming vlog, minsan 9 o'clock kami dadating, mga 11, 12 na kami natatapos. So, tingnan natin ulit yung progress sa aking gestational diabetes. Kung napanood nyo yung mga luma kong video, shinare ko na meron akong gestational diabetes. So, tuwing Thursday, hindi naman every week, minimit ko yung endocrinologist para i-monitor. Kasi sabi niya, sa 3rd trimester, baka mas tumaas pa yung sugar nga. Kasi yung hormones, mas maraming i-release. Share ko sa inyo mamaya yung experience. Ang dami kong baon ngayon. May baon akong pang snack sa ospital. Tapos, may baon pa akong pang lunch. Kasi nahihirapan akong pumili ng kakainin pag sa labas kami kumakain. Kaya, bilang option, nagdadala na rin ako ng food ko pang lunch. So, mamaya ulit, samahan nyo kami. Ito yung kabilang side ng Hornsby Hospital. Pwede na tayo dito na. Siguro pwede naman dito. Oh. Emergency ambulance only. Ayan, dito ulit tayo sa maternity. Ground floor, first floor lang. Ayan, magi-11 o'clock na. 10:55 na ng umaga. Nakatapos kami agad. So, gusto na namin yung ganitong schedule 9 o'clock para mas mauna-unang nakapila, no? Update sa aking check-up. Ang huling check-up namin December 19. Tapos nagpa-ultrasound kami ng December 23. Tapos ngayon January 2. Kinita ulit namin yung endocrinologist at saka kinita kami ng nurse. Tapos sunod kinita kami ng doktor. So 3 tao yung kinita namin today. Overall, very good. Very good kami, no? Oh. Very good tayo. Kasi yung record ko ng aking mga blood test, yung glucose level nga is very good. May mga instance na tumataas, like kunwari nung nagpasko, nung nag-New Year, yung ganun. Pero sabi niya, given naman na daw natataas yun. Kasi nga, pag daw kunwari Pasko, kain ka ng kain tapos hindi ka gumagalaw. Pero hindi naman daw siya yung pattern na laging mataas. So, kumbaga, okay lang daw yun, no? Tapos nung kinita ko naman yung nurse, ang dami ko information ulit na natutunan at na-absorb. Parang preparation na siya sa mga darating na weeks, yung tungkol sa bakuna, sa breastfeeding, yung mga ganun. Madami siyang mga information na shinare. Tapos sunod, kinita naman namin yung doktor para i-discuss yung result ng ultrasound na ginawa namin noong December 23. Overall, okay naman. Sabi niya, wala raw siyang nakikitang problema. Everything is normal daw. Yun yung update ng aming check-up ngayon. Very good. Tinanong nila kung anong mga dinagdag kong ginagawa para sa gestational diabetes. Sabi namin, naglalakad kami minsan, nag-enroll ako ng Pilates, nag-improve yung kinakain ko. Yun nga yung mas balance na dapat yung food mo. Yung mga ganun. So, lesson ulit. Yung mga nakakasabay ko sa check-up tuwing Thursday, sila din. Kami yung mga may mga gestational diabetes. Tapos, ngayong araw meron parang bagong mukha akong nakita. Tapos, medyo emotional siya. Which is yun yung na-feel ko nung unang beses na found out ko na may gestational diabetes nga. Kasi kumbaga sa
sabi nga nung nurse kanina, hindi mo kasi pinlano yun eh. Parang hindi siya part ng plano mo na madadiagnose ka ng gestational diabetes. Kaya yung pagtanggap mo sa news na yun is parang overwhelming. Tsaka malungkot. Pero normal lang na malungkot tayo. Pero yung positive naman dun is may solusyon. Kaya nga daw may doktor para tulungan ka nila. Tulungan ka at saka yung baby. 'Di ba? So, hindi siya mahirap gawin. Nung una lang kasi ang na-feel ko is baka masakit ba kasi araw-araw ka magtuturok, 'di ba? Pero later on nasanay na rin kami, tas na-discover na rin namin yung way para hindi ka masaktan sa turok. Tapos, yun lang. Kaya natin na malagpasan yung gestational diabetes. After naman mga anak, wala na. Mawawala na to. 'Di ba? Kumbaga nadagdagan lang yung ginagawa mong schedule sa araw-araw, pero mawawala din naman to. So yun lang yung update. 2 weeks from now, appointment ulit namin. Pwede ko idugtong yung next na ganap namin sa video na ito kung sakaling maiksi ang video na to. Pero salamat sa inyong panonood at pagsuporta at pagsubaybay sa aming journey dito sa pregnancy namin. Ako ngayon. Good morning! Welcome ulit sa aming YouTube channel. Ngayon ay week 31 na kami. Check up ulit namin pero sobrang lakas na ulan. Kagabi sobrang lakas na ulan, nawalan pa ng kuryente. Kasi may kulog kidlat. Pero hindi naman pwede i-cancel yung mga gantong appointment. So ngayon i-meet natin ulit yung endocrinologist. Kasi nga minomonitor nila yung sugar ko, diba? Sunod, i-meet naman natin yung doktor. Pinagsasabay na nila yung pag-check sa akin para isang beses lang daw ako pumunta dyan. Kesa every week meron akong appointment. Tapos i-discuss nila siguro yung result ng blood test na ginawa ko nung huling punta ko. Kasi chine-check nila yung iron ko, tsaka may isa pa hindi ko naintindihan yung nakasulat. Kasi pag ganito yatang week ina-absorb ni baby yung mga iron. So, a-update ulit namin kayo kung ano yung naganap ngayong araw na to. Ayan, dito na lang kami nag-parking sa loob ng ospital. May bayad nga lang. $8, $12 pag 2 oras, $16 hanggang 3 oras. Mga $19 hanggang 4 na oras. Kasi sobrang maulan. Mahirapan lang kami, tsaka punuan na rin naman sa labas. So, meron silang ganyang building na malaki na dyan ka magpa-park. Hello po! Good morning ulit. Welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Ngayon ay January 30. Ika 33 weeks na tayo. Aba, dyan ka na lang. Ika 33 weeks na namin. Nandito ulit kami sa Hornsby Hospital kasi check up ulit namin sa endocrinologist. Pero wala kaming check up sa midwife at doktor. Pero mukhang i-request ko kasi meron ako itatanong. Tapos hindi ko pala na-update yung last na punta namin dito kasi sobrang lakas ng ulan. Parang na-busy na kami. Pero nung last 2 weeks ago na pumunta kami dito, okay naman lahat. Walang binago sa dosage ko ng insulin kasi okay naman yung mga reading ng aking blood test. Tapos yung doktor, yung result ng aking blood test tungkol sa iron ay okay naman. Importante daw ay yung level ng hemoglobin, which is okay naman yung level ng hemoglobin ko. So overall last 2 weeks ago, okay yung result ng aking check-up. So ngayon check up tayo, tas mamayang hapon mag-i-imaging naman tayo, ultrasound, growth scan dito din sa Hornsby Hospital. So tingnan natin kung ano mangyayari ngayong araw na to. Ayan, hello ulit. 4:37 na ng hapon. Mamaya ko na ikikwento ang nangyari buong araw na ito, pero pupunta ulit kami dito sa Hornsby Hospital kasi may schedule kami ng growth scan na pang 32 weeks yata yun, na-delay yata ng 1 or 34 weeks. Tama, 34 weeks pala, no? Pang 34 weeks. So,
doon kami mag-growth scan ngayon sa Hornsby Hospital, hindi sa private na mga clinic, which is maganda kasi libre. Pape-present ko lang daw yung Medicare card ko, tapos speaking of, dala ko ba? Tapos libre na yung imaging. So tingnan natin mamaya kung ano yung mga result. Ikwento ko sa inyo. Hindi na ako nakapagkwento kanina kasi after namin umalis dyan sa Hornsby ay nag-work pa kami. So mamaya ulit. No? Saan? Ayun, ipapasok ko dyan. Oo nga. Tapos pag ganito. Oo. Ayan po. Dito tayo sa Hornsby Hospital. Maglalakad tayo pupunta sa imaging. Ayan, nakatapos na kami sa pa-ultrasound namin. 33 weeks na kami. So, yun yung ultrasound na ginawa. Tapos, yung ultrasound na yun, ang tawag ay growth scan kasi related siya dahil nga may gestational diabetes. So, kailangan yung size ni baby, tsaka yung iba pang mga bagay-bagay na kailangan nila i-check. Dapat within sa graph, di ba? Kasi meron daw talaga na lumalaki siya masyado dahil nga sa sugar mo. Pero yung sa amin, very good kami. Lahat ay within range, no? Yeah, very good. Very good. Pero kanina umaga, alas 9 ang appointment namin. Alas 10 tapos na kami, kinita namin yung educator nga. Tapos, wala namang pinagbago. Hindi niya dinagdagan yung dosage ng insulin ko kasi nga okay naman na ma-manage ng maayos. Tapos, nag-request ako na kitain yung midwife kasi meron akong pain na nararamdaman. Pero sabi ng midwife, normal daw yun. Kung yung pain daw na yun ay laging naan doon kahit wala akong ginagawa, yun daw yung ikakawari ko. Pero kunwari dahil tumayo ako or naglakad ako, may pain, okay, normal lang daw yun. Tapos ang galing dito kasi meron sila mga package na binibigay. Yung binigay nila sa aking package ay pang 36 weeks na package. Ibig sabihin, information lang naman. Kailangan kong basahin at gagawin ko yun sa 36 weeks pa. Pero binigay na nila ahead para ma-inform ako. Pero tutulungan daw nila ako pagka malapit na kami sa 36 weeks. Yun yung mag-harvest ka naman ng colostrum. So yung colostrum, yun yung pinakauna yatang milk na lalabas. Tapos pinaka-healthy, di ba? Pinakamadaming antibodies na meron. Tapos nun nag-work nga kami, tapos bumunta na kami dito sa imaging, tapos normal lahat. So normal lahat, tapos libre pa. Yun nga lang ang kaibahan, dahil libre siya, hindi ka naman makakapag-request na pwedeng patingin ng mukha, pa-video ng heartbeat, mga ganun na. Kasi kumbaga hindi siya kasama sa mga i-scan. Talagang kung ano lang yung kailangan i-scan, kung ano mga organs yung kailangan nyo na i-scan. So nakakahiya rin magsabi na pwedeng patingin naman ng mukha, ganun. Pero at least libre. Oo nga, libre. Tapos so check nyo na lang din kung kunwari may i-scan kayo, kung gumagawa ng ganun yung ospital para makalibre kayo. Kailangan lang daw Medicare card. So yun lang, yun yung update sa amin ngayong buong January na check-up. Overall, okay naman lahat. Very good kami. Very good tayo. Tapos update ulit namin kayo sa February na mga check-up namin. Kasi ang dami namin mga susunod na mga check-up at schedule. So maraming salamat sa panonood niyo ng aming video. Salamat sa pag-suporta niyo sa aming YouTube channel. Mag-ingat kayo palagi. Stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye!